bigyan siya ng interim release at house arrest. How is the former president, sir? Skin and bones lang daw. Medyo isang tumayo. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, grabe talaga ang OA nitong si Bato de la Rosa. Bakit ko po nasabi yan? Kasi naman, ayon sa kanyang panibagong interview, nagmamadali raw silang ipasa sa Senado ang resolusyon para humiling ng house arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang rason daw ni Bato. Skin and bone na raw si Digong sa ICC detention at hindi na maganda ang kalagayan nito. Aba, parang siya na mismo ang spokesperson ng ICC . Pero teka lang mga kabunyog, totoo ba talaga yung sinasabi ni Bato? Malaking tanong. Nakita niya ba mismo si Digong? Hindi pa nga siya nakakapunta doon, pero kung makarea, parang siya mismo ang tagapagbantay ng kulungan. At kung totoo ngang skin and bone at miserable daw ang kalagayan ni Duterte, bakit noong mga panahon na mismong sina Inday Sara at ang mga anak ni Digong ang bumisita, wala naman silang sinabing ganon, hindi man lang sila nagpakita ng galit, inis, o kahit kaba, ang sabi pa nga nila, maayos daw ang kalagayan ni Digong, mabuti ang pag-aalaga sa kanya, at nakakausap pa nila ng normal. So ngayon mga kabunyog, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Yung mismong pamilya na nakita si Digong ng personal, o itong si Bato na puro haka-haka lang at nag-o-overreact sa harap ng kamera? Parang lumalabas tuloy na si Bato ang mas apektado pa kesa sa mismong pamilya ni Digong, ang dating matapang at palaban. Ngayon ay parang drama king na ng Senado, puro paawa, puro banat, pero wala namang patunay. Kaya mga kabunyog, kayo na ang humusga. Overacting lang ba si Bato para magpasikat o talagang natatakot na rin siya na baka siya na ang isunod ng ICC? Anyway mga kabunyog, para mas maintindihan natin ang kabuuan ng isyong ito, heto panoorin natin ang mga pahayag mismo ni Senador Bato at ng mga anak ni Digong. At sabay-sabay nating paghambingin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Wala naman, ginawa namin. Pasa kami ng resolution calling the ICC to grant interim release at saka house arrest para kay Pangulong Duterte. Luckily, it was approved by the Senate. So yun lang, pinadala namin yung sense of the Senate. Either pakinggan tayo ng ICC or not, it's up to them. Ano to, sir? Yung resolution na to, was send it to the ICC? Yes, you give them copy. And also the executive branch of government, bigyan natin ng kopya para alam nila na that is the sense of the Senate. Gusto namin na bigyan siya ng interim release at house arrest. How is the former president, sir? Skin and bones lang daw. Medyo isang tumayo. That's yung sitwasyon niya ngayon. So sana mapagbigyan ng kanyang interim release. Hindi naman siya flight risk, hindi naman siya threat to national security or whatever. Hindi naman, wala yun, matanda na yun. Pero ano yung mga, bigyan na sana. ano pa yung mga Ngayon mga kabunyog, narinig na naman natin ang mga pahayag ni Senador Bato de la Rosa hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Bato, skin and bone na raw si Digong, ibig sabihin. Payat na daw ito at tila hindi maganda ang kanyang kondisyon doon sa kulungan. Pero teka lang mga kabunyog, totoo nga ba ito? Base lang ba ito sa sabi-sabi ni Bato? O meron talaga siyang alam na hindi pa nakikita ng iba? Kasi kung tutuusin, si Bato mismo aminado na hindi pa niya nabibisita si Digong sa ICC. Paano niya nasabing ganon ang kalagayan kung hindi pa naman siya nakapunta roon? Kaya mga kabunyog, para matuldukan na ang isyong ito, halina't alamin natin mismo mula sa mga taong talagang nakakita kay Digong sa loob ng kulungan, ang kanyang mga anak at mga apo. Sila mismo ang bumisita at personal na nakausap si dating Pangulong Duterte, at ayon sa kanila, maayos naman daw ang kalagayan ng kanilang ama, malusog, mahinahon, at maayos ang pag-aalaga sa kanya ng mga otoridad doon sa ICC. Wala raw katotohanan sa mga sabi-sabing skin and bone na pinapalabas ni Bato. Kaya mga kabunyog,
mukhang kailangan na nating tanungin, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Yung mismong pamilya na nakakita kay Digong ng personal, o itong si Bato na puro haka-haka at overacting lang sa kamera? Halina't pakinggan natin mismo ang mga pahayag ng pamilya Duterte. At sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Digong sa ICC. Someone asked if this effort ba daw is nakakalating ba daw kay Yes, Of course. that's what he said. He said that if possible, stop it daw. It's enough. Even before, Like he's been Yeah. saying Yeah, he's Yeah. from before From before pa, even oo. statements of like VP Sara, Pongkulong, and even Kitty na he wants everyone to rest now. No. Mm. Because he's okay. He's said this before. Yeah. They also say that before na, you know, pinapaabot din nila yung message na yan. And he always says they need to rest. It's more than enough. I'm okay. Yeah. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So, pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks. Ayan mga kabunyog, narinig na mismo natin ang mga pahayag ng mga anak at apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasabing maayos daw ang kalagayan ng kanilang ama sa ICC. Wala raw problema at maayos ang pag-aalaga sa kanya roon. Ngayon mga kabunyog, bakit naman itong si Bato de la Rosa? Kung makareact ay todo overacting, grabe naman yung paawa effect niya para kay Digong. Para bang gusto niyang palabasin na kawawa at naghihirap kahit mismong pamilya ni Digong ang nagsasabing ayos lang ang kalagayan nito. Ang totoo niyan, ayaw lang nilang tuluyang makulong si Duterte sa ICC. Pero mga kabunyog, kung talagang may pananagutan, dapat lang pagbayaran niya ang mga ginawa niya noong siya pa ang nakaupo sa Malacanang. Walang sinuman ang dapat ilagay sa itaas ng batas, kahit pa dating presidente. At kung maganda naman daw talaga ang kalagayan ni Digong sa ICC, bakit pa siya kailangang ibalik dito sa Pilipinas, di ba? Mas mabuting doon na lang siya manatili at harapin ang hustisyang matagal nang hinihintay ng mga Pilipino. Anyway mga kabunyog, hanggang dito na lang po muna ang ating usapan. Hanggang sa muli, mga kabunyog, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.